This is a free let review and drill session for the Social Studies Majorship for the September 2025 licensure examination for professional teachers. So I am your coach. I am Maria Robilinsi Caniel, licensed professional teacher. So luckily, top 3 po tayo sa special licensure examination noong 2023. And currently, I am employed na po ako sa Department of Education as Teacher 1. Ayan. So, ayan. So, here are my references. So, ayan yung mga references namin. So, as much as possible, nagre-research din po kami, naghahanap din po kami ng material sa iba't ibang references. Ang dami namin mga binili na books. Kaya sometimes, yung mga nag-i-inquire po sa amin kung may binibenta po ba kami mga social studies reviewers. So, hindi po kami nagbebenta. What we have is a review program po for the September licensure examination for professional teachers, especially po sa social studies majorship. So yung focus po namin is social studies, but then meron po kaming mga pre-recorded videos sa general education and professional education na maa-avail din po ninyo once po nag-enroll po kayo sa aming program. Ayan. Okay. Ayan, so yan yung aming Facebook page. So just in case na, for example, napadaan na kayo dito sa aming YouTube channel, so saan nyo ba kami makikita? So search lang po sa Facebook ninyo, yung aming page, so The Do-Tap Nashers Corner. So andyan po yung mga testimonies, may pumasa na ba sa amin, or kung ano man yung mga detalye na gusto nyo pang malaman po sa amin na coaches at the same time sa aming program. So andito po nakapost sa aming pong Facebook page. Ayan. So, thank you so much again. Ayan. Okay. Ayan. So, syempre, hindi tayo magsa-start kung wala tayong mga helpful tips on how to pass or to top the board examination. So, dito sa amin, ini-encourage namin kayo to aim high. Okay? Siyempre, for example, magte-take ka ng board exam, dito ka. So yung pinakamataas na ratings yung gusto namin na i-aim mo. Bakit? Kasi once na yun yung goal mo, yung effort na ibibigay mo is more than 100% ng kaya mo. Kasi mataas yung goal mo eh. So kasi kung sa mere 75 lang, kaya-kaya naman yung 75 with all the materials online. Ang daming coaches na nag-o-offer ng review program, Gen Ed, Proof Ed, and different majorship. So, kayang-kaya na yung 75. So, ang gusto namin na goal, kung kaya yung i-perfect, kung kaya mo yung 95, sige, go. Ayan. So, next. Okay. So, first, pag nag-start na kayo ng pagre-review, so you have also to reflect. Okay? Kung ano ba yung mga learning style mo? Are you okay ka ba doon sa ganitong klase ng lecture na sa amin na makikinig ka lang at the same time yung interactive naman? So, pwede kang sumagot sa comment section and then makikinig ka sa mga explanation. So, ayan. So, gusto mo naman halimbawa na yung may, tawag ito, yung auditory ka ba? O, ko. Kung hindi yun fit para sa'yo, then find another. Okay? Hindi namin pwedeng ipilit yung hindi akma para sa inyo. Okay? And, create a study plan. So, sa aming group, so si Ma'am Donna nag-create siya doon ng isang table na kung saan pwede mong i-check kung ano na ba yung naaral mo, or napasadahan mo na ba itong subject matter na ito or topic na ito. Ayan. So you have to create kasi mas organized, mas hindi maghalo-halo na or very smooth yung mga information. So iwasan natin yung paghahalo-halo ng mga information sa ating utak. Mas ini-encourage namin kayo na, for example, since na ilang months pa yung preparation nyo para sa board exam, let's say ngayong June, let's say Gen Ed muna kayo or let's say majorship muna kayo. And then July, so for example July, professional education muna kayo. And then August, doon na kayo mag-focus sa general education. And then mga end of August, i-alternate nyo na yung inyong mga gustong aralin. Ayan. Okay. So next, ayan. Alam namin at aware kami na most of you merong mga trabaho. So kagaya namin, full-time employees din kami. So we have to manage also yung time namin sa pagko-coach. So do the same, okay? Gawin nyo rin yon. Kasi mahirap yung hindi natin kayang balansehin yung pagre-review at the same time yung trabaho. Yung pagiging nanay, pagiging anak, or working
mom, okay, yung asawa niyo pa, yung mga anak niyo pa, yung pamilya niyo pa. Alam namin na maraming mga struggles o yung mga hindrances na it requires a little bit of your sacrifice, a little bit of your effort, a little bit of your hard work. Kasi pag wala yon, naniniwala kasi kami na no pain, no gain. So the more na naghirap ka sa pagre-review, the more na mas madali para sa'yo yung board exam. At naniniwala kami doon. Ayan. Okay, so alam namin na ang dami nyo ring mga materials na hawak, ang dami nyong screenshots dyan, ang dami nyong downloaded na mga files para magagamit ninyo sa board examination niyo or sa pagre-review ninyo. Then, for example, nasa ganito kayong platform online. Kasi pag mas mahirap yung mag-self-review ka kesa yung merong nagpo-provide ng lahat ng materials para sa'yo. So, pag nag-self-review ka, you have to be responsible, you have to be disciplined enough para mag-aral. Sundin mo yung study time mo. And then, so after mo mapanood yung mga videos halimbawa namin, then you have to assess yourself. So answer as much as possible mga sample questions na magagamit ninyo para hasain yung inyong testing skills. Bakit? Nagtatanong dito sa amin, ma'am, lahat ba ng ituturo ninyo is lalabas sa board exam? Naku po, hindi po kami ang gumagawa ng board exam questions. So hindi po kami ang miyembro or chairman ng BPT. So we are here to guide, we are here to teach, and to motivate lahat ng mga reviewees namin. So sa program namin, hindi kayo estudyante lang. So iisang pamilya tayo sa aming review program. Ayan. So you have to assess. Mag-practice kayong mag-shade, mag-practice kayong sumagot ng at least 50. Start with 50 muna. And then let's say the next week is 100 na hanggang masanay kayo ng 150. Bakit? So you have to practice para maurasan ninyo kung sasakto ba yung pagsagot ninyo doon sa actual na sa length of time na ibibigay ni BPT para sagutan nyo, let's say yung Gen Ed, yung Proof Ed, at saka yung majorship natin. So sa General Education, meron na kayong 2 oras. So pag yuko ng ulo mo, maya-maya 2 hours na. So it's a battle of how much you know. It's either you know it or you don't know it. Ayan. So professional education naman, 3 hours yan. It's a battle of your comprehension, your critical thinking, and the advantage sa'yo kung may experience ka sa field of teaching. Kasi most of the questions there is all about teaching, of course. And mapapractice mo dito, for example, sumasagot ka ng mga 150 questions, let's say a day, ng professional education, makakakuha ka ng mga techniques, ng strategies on how to answer questions na hindi mo alam. Kasi yan, pinagdaanan ko yan. Feeling ko, tama yung sagot ko, but noong chinek ko yung gawa ko o yung output ko, hindi man lang ako nangalahati. And then, napapaisip ako, okay, ganito pala dapat ang pagsagot ng, so ganito pala siya dapat. Ayan. So you have to assess. Kasi self-review ka. Kung wala kang review center, okay lang yan. Kami ni Ma'am Donna, wala rin kaming review center. So, sariling kayod kami. Kung saan-saan kaming lupalop ng YouTube o kung saan-saan kaming nagkalap ng mga materials dahil sa time namin, wala pang masyadong nagla-lecture, especially sa majorship. Okay? So, you are very lucky na kasi ngayon ang dami na. So, parang sinasabi namin ni Ma'am Donna always na parang wala na silang rason para hindi pumasa kasi andyan na lahat, binibigay na lahat para sa inyo. Ayan. And ito yung pinaka-importante, you have to practice ang pag-shade o yung shading ninyo. Ang dami naming experience na after ng board exam, sasabihin ni reviewee, sasabihin ng mga kapatid ninyo na, ma'am, nagkakaroon ako ng doubt kung papasa ba ako or hindi because pangit yung pag-shade ko. Ganito yon, lumagpas siya o masyado kong nadiinan, masyado siyang bumakat, okay lang ba yun? That's why always namin sinasabi na, for example, may mga ganitong live session, so you have to mag-download kayo or mag-print kayo ng Scantron or yung answer sheet natin. So sa group namin, meron doon kaming pre-provide, si Ma'am Donna na pre-provide na answer sheet or Scantron. And then habang nagdi-discuss kami, at the same time, nagsishade yung aming mga anak-shis.
Ayan. So you have to practice dahil kahit kami na batak yung kamay namin dati sa pagre-review ng pag-shade, sa Gen Ed pa lang dahil first time namin syempre exam, nanginginig yung kamay namin. Nakaganon yung paghawak ko ng ganito yung lapis at the same time hawak ko yung kamay ko para hindi lang siya lumagpas. That's why you have to practice. Ayan. Next. Of course, ito yung sinasabi ko, study smart, not hard. Hindi natin kayang i-digest lahat ng information ng social studies na major. Napakalawak niyan. Political science, the Philippine Constitution, let's say, economics, geography, archaeology, sociology, anthropology, research, teaching and learning. May parang proof ed pa tayo, kaya huwag kayong magtaka kung bakit mayroong proof ed dyan sa mga questions na sa majorship natin dahil noong time namin sa majorship meron pang solving of grades sa majorship. So ayan. So study smart, not hard. Kasi hindi natin yung akin, hindi ko alam sa inyo kung ilan yung MB ng inyong utak, basta ako 5 MB lang. Ayan. Ayan. So si Sir Ian. So hello Sir Ian. Okay. Andiyan din kami sa may Facebook page, nagla-live ng mga announcements and etc. Ayan. I'm back. Okay. So, yung ditong noong nakaraan na live session, pinakauling live session ko is about economics. So, come up ako ng tawag nating 4 P's. So, hindi ito ayuda. Ayuda, instead, ito yung magiging guide ninyo kayong ma-motivate na mag-aral. Palagi namin sinasabi sa group chat na mag-aral, wag muna mag-chismis, wag mag-TikTok, wag mag-aral muna ng igi. Kasi after ng board exam, pwede ka na manood ng Netflix, pwede ka na makimisan, pwede ka na mag-bebe time dyan. So, but for so mag-aral muna. Ayan. So, for P, first, paplano. So, sinabi ko na kanina, planuhin yung pagre-review, planuhin kung paano ka mag-aral, planuhin mo yung magiging timeline mo. Okay? Kasi pag mas may maganda kang plano, mas organized yung pag-aaral. Next, so pagsisikapan mo syempre. Kasi kami na mga coaches, so nag-aaral din kami. Okay? Nagsisikap din kaming mga lap or magbasa or mag-research na mga questions na pwede ninyong madala sa inyong board exam. So, naming sinasabi sa aming mga reviewees, sa inyong mga anak, na hindi pwede na i-memorize natin yung mga questions. We have to understand every concept para pagdating sa board exam, i-rephrase man yan, bali-baliktarin man yan ni BPT, alam mong sagutin. Okay? Right? Okay. So, next. Okay. So, nandito kayo dahil meron kayong tiwala sa The Dupe, the Top Notchers Corner. Meron kayong tiwala kay Ma'am Donna. Meron kayong tiwala kay Ma'am Roby sa akin. So, pagkatiwalaan nyo rin yung inyong sarili. Kasi hindi pwede na sa amin na kayo may tiwala, pero pagdating ng board exam, nagkakaroon ka ng doubt kung sapat ba yung naaral mo para masagutan mo kung ano yung nakikita mo doon sa inyong test questionnaire. So, you have to trust us. You have to trust yourself. And you have to trust yung mga bagay na at mga yung mga bagay at mga information na inaral mo na. Ayan, wag maduda kasi ang tagal mong nag-aral. And of course, wala lahat ng mga bagay na ito, walang lahat yung mga pagpapala, yung additional na guidance ng ating Panginoon kung wala tayong or hindi natin sinusurrender sa kanya yung lahat. So we have to pray na ma-intake natin maigi yung mga information. We have to pray para ipagpasalamat na kahit papaano meron tayong natututunan sa araw-araw at ipagpapan yung guidance niya pagdating natin sa testing room at sa inyong testing venue, and pray for the better result ng inyong makeup. Ayan. Ayan, yes. Yung dating maingay GC noon, LPT na ngayon. Ayan. So once again, congratulations sa mga anak natin na kakapasa lang. Sir William, pumasa na rin yan. Ayan. Good evening sa inyong lahat. Kay Ma'am Jingle. Hello, Ma'am Jingle. So, ayan. So, napanood niyo ba yung lahat ng mga videos? So, yung sa program namin, so iisingit ko lang bago tayo magsimula.
So yung sa program namin, yung meron kaming pre-recorded videos na uploaded na sa aming exclusive group. 18 videos yon from our March season na review program. Yung iniisip kasi namin na while waiting na mag-start yung mga live session, so ilagay na muna natin dyan kasi para mas maaga, mas magandang foundation yun para sa inyo, para ma-master nyo yung mga concepts. And then, so yung mga live session, so yun na lang yung mga wala doon, so yun na lang yung i-add ninyo galing doon sa mga live sessions. So ang dami nyo, 18 videos. Okay, so naka-TOS based po tayo. So lahat yan nasagasaan natin. Nasagasaan talaga. Okay, nasagasaan natin yan. And at the same time, so meron pa tayong mga live session. So ika-4th session na yung world history. So dadalhin kayo ni Ma'am Donna sa iba't ibang panig ng mundo at pag-aaralan nyo yung mga kasaysayan, yung kultura at yung mga events na kung saan o yung mga mahalagang events na nangyari sa ating mundo. Ayan. And then after that, so yung Asian history naman, ako naman yung magle-lecture noon and so on and so forth. So yung schedules at yung mga inclusions naka-post po sa aming Facebook page. And of course, before din ako magsimula, so yung mga YouTube recommendations, hindi ko na post dito yung mga pictures dahil nakalimutan ko. But then, for example, may mga kilala kayong mga English majors, so kindly send message to Ma'am Kimberly Juveda para sa English majorship. So na highly recommended to mga to kasi nakita namin kung gaano yung effort nila para lang din sa kanilang mga anak doon sa kabilang program nila sa different majors. And of course, sa Filipino majors, ay ang ating napakagandang binibini, nabubulol ako dahil sa kanyang ganda, Ma'am Joyce Acosta for Filipino majors. Kung may kaibigan kayo, kindly search lang dyan sa inyong mga Facebook, Joyce Acosta for Filipino majors. And sa science majors naman, andyan si Ma'am Resh, yung top notcher natin. And of course, yung kanyang ka-B2 or yung kanyang katandem kay Ma'am Junessa. So, mga science majors naman yan. Ayan, so message nyo lang sila. And TLE majors, of course, kay Sir John Dexter Subusa. Okay. Ayan. Hello kay Sir Ken Campus from September 2024 na batch. Ayan. Okay, so, ay baka pala may magtanong. Tawag ito. Wala na po kaming YouTube membership. So, yung nilagay na lang po namin dito yung mga naka-public na videos. And para isa na lang yung sa isang platform na lang kami magre-review at doon na lang namin buhos lahat. At mas makakatipid naman kayo kung sa exclusive group kayo. Unlike dito sa YouTube kasi may every month yung subscription. So, every month kayo magbabayad. So, nakapag-decide kami na doon na lang sa Facebook lahat yung mga lessons. Ayan, ito yung mga naka-public na video, so add nyo na lang to sa mga naaral po ninyo. Actually, marami nagkamat sa amin na pumasa sila is because of yung mga naka-post dito dati na mga videos dito sa aming YouTube channel. So congratulations everyone. So thank you again for trusting the Duo Top Notchers Corner. Ako at saka si Ma'am Donna ay lubos na nagpapasalamat sa inyong tiwala as always. Okay, so ready na ba? Ready na? Ready na ang all? Okay, let's start na siguro. Ayan. So from time to time, tingnan ko dalawang laptop, isang cellphone. Okay. Mention your friends, tag your friends na gusto pang mag-register or gusto pang manood ng ating free live session. Okay. Okay, number 1 na tayo agad. So, number 1, what form of government does the Philippines have under the 1987 Constitution? A, federal parliamentary, B, monarchical, C, communist, letter D, democratic and republican. Again, what form of government does the Philippines have under the 1987 Philippine Constitution? A, federal parliamentary, B, monarchical, C, communist, and letter D, democratic and republican. So, alam nyo na to. So, actually, yung edge ninyo, studies measure is, pag hindi siya lumabas sa ating majorship, doon nyo siya magagamit sa inyong general education. So, actually, during my time, most of the questions na naaral ko sa general education, andoon ko siya nakita sa majorship. So, ini-interchange na lang sa susunod sa Gen Ed,
And then maybe sa susunod, hopefully ilagay nila sa medyo yan. Okay. Okay. So, ayan, tumpak. Yes, tumpak again. Okay, next. Okay, so ayan, so nakasaad dyan sa Article 2, Section 1, the Philippines is a democratic and republican state. So, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So, yung mga, yung 1987 Constitution natin, i-discuss natin yan sa doon sa governance, laws, and politics natin na topic sa exclusive group. Ayan. So, madali na yung board exam. Next, number 2 na. So, environmental law provides for an ecological solid waste management program, creating necessary mechanisms, incentives, prohibitions, and penalties. Anong Republic Act daw yan? A. Republic Act 8749. Letter B. Republic Act 9003. Letter C. Biofuels Act of 2006. And letter D. Anti-Pollution Act of 2005. Okay. So yung board exam, so meron doon sa saan ba sa mga sa contemporary issues. Ayan. So yung ano ba yung mga issue at saka yung mga problema na dapat i-address as of now. So ang dami doon. Doon din sa may trend of issue and issues, andoon din yung mga ibang current events na you might as well use sa inyong board exam. Mababaon ninyo. Okay? So what's your answer? Okay, letter B, sabi ni Ma'am Ryan. Tama ba yung pagkakasabi ko? Ayan, kay Ma'am Claire. Ayan. So, dito sa YouTube channel, good evening sa inyong lahat. Ay, oo, pakilagyan daw ng ng number yung answers ninyo. Ayan. Okay. Ang hirap ng no? Ang dami kong gadgets. Okay, so again, so environmental law provides for an ecological waste management program, creating necessary mechanisms, incentives, prohibitions, and penalties. Is it letter A, Republic Act 8749, letter B, Republic Act 9003, C, Biofuels Act of 2006, and letter D, Anti-Pollution Act of 2005. So, andito, lumalaban si Sir Angelo. Iba gusto ko talaga yung mga palaban ba. Okay, so that is, okay, so Ecological Waste Management, that is Republic Act 9003. So, ano ba yung meron dyan? So, dito sa may RA 9003, ito yung pagka nagkaroon ng creation itong tinatawag nating National Solid Waste Management Commission. Ano bang ginagawa niya? This is to address the growing solid waste management problem. And of course, this is to set also guidelines kung ano ba yung dapat iwasan, ano ba yung dapat i-reduce, and ano ba, kung paano ba dapat i-dispose yung ating mga solid waste management. Kaya nga papasok dito yung 3 R's natin. So yung reuse, reduce, and recycle. Reuse, reduce, and recycle. Kasi 'di ba, grabe na yung pollution. So as the population grow ng lumulobo yung population natin, yung mga basura natin, yung mga solid waste natin ay dumadami din. So that's why this Republic Act, this mandates kung paano ba i-reduce, i-avoid yung pagdami nitong solid waste management. Ano ba yung mga hindi po pwede? Ano ba yung magiging penalty once na ito ay yung na-violate? So especially ba sa school, so pinapractice din tong 3 R's na ito. So sa amin, so nakatatlo na yan siya. And every time na may merong violation o yung student nagkakaroon ng paglabag doon sa segregation, especially na mga basura, so meron niya mga tawag ito, kaukulang consequences. Ayan. Okay. Ayan, very good Sir Angelo sa YouTube. Hello sa inyong lahat. Okay. So yung 8749, ito yung Philippine Clean Air Act. So ito din, same na to sila ng anti-pollution. This is to reduce yung tinatawag nating air pollution. Okay?
So, paano ba i-manage yung or i-prevent itong mga polusyon na ito? So, dito sa may Philippine Clean Air Act natin or 8749, it promotes yung tinatawag nating ginagamitan natin ng social media or mass media para ma-promote yung awareness and to create social awareness on how or ano ba yung magiging problema, ano ba yung dulot nito mga pollution na ito, especially yung air pollution natin. Okay, so that is RA 8749. So Biofuels Act naman, ito yung tinatawag nating paggamit nito mga renewable fuels na tinatawag. So ito yung nagiging alternate or alternative sa fossil fuels kasi yung tawag ito yung mga gas natin nauubos din yan. So kahit ilang milyon o ilang bilyong metriko tonelada pa yan. So dadating yung araw na mauubos yan. So itong Biofuels Act, kumbaga malesen or at least ma-reduce yung paggamit natin o yung reliance natin doon sa tinatawag nating fossil fuels na tinatawag. Ayan. So saan ba galing itong biofuels na ito? It is produced from renewable din na mga sources like plants, organic waste. Ayan. So, actually, ang daming alternatives. But then, yung pinaka-problem na naman is yung parang implementation noong mga program na ito. Ayan. So, I hope so. Kasi ang mahal ng gas. Ang mahal ng gasolina. Ayan. Okay. So, next, number 3 na tayo. What was the main cause of the Cold War? Okay, parang cold, parang siya. Okay, what was the main cause of the Cold War na tinatawag? Letter A, clash of ideologies between the US and USSR or yung Russia na tinatawag. B, assassination of political leaders. C, oil crisis in Middle East. And letter D, competition for colonies. Okay, ayan, tinagnan ni Sir Ryan yung kanya mga friendships. Ayan. So, yung mga free live session namin, so it will serve also as your reference kung gusto ba ninyo yung paraan namin ng pagdi-discuss o yung pagre-review. So, for example, kung gusto nyong makita kung hiyang ba ninyo yung pagtuturo namin o yung discussions namin, so punta lang kayo sa YouTube channel, andyan yung mga sample videos. Ayan. Pero mas masaya kami sa exclusive group, okay? So, kumusta yung team, ano natin dyan, yung mga walk-ins natin at saka yung team walk-walk nung nakaraan. So, nag-aaral pa ba? Okay. So, wala na ako sa terrace. Andito na ako sa kusina. So, safe na tayo. Ayan. Okay, number 3. Hello, dumadami yung aking viewers dito sa YouTube channel. Good evening po sa inyong lahat. Ayan, sabi ni Ma'am Ann, letter A. Sabi ni Ma'am Ira Tadios, letter A. Sabi ni Sir Angelo, may pa-explanation, gusto ko yan. Dito naman sa kabila, letter A din, sabi ni Sir Ray. Sabi ni Ma'am or Sir Marvilu, binaliktad niya. Si ni Ma'am Jingle, okay, tawagin ng kapwa waklings. Okay, natakot na ako doon eh. Okay. Ayan, so what was the main cause of Cold War? So, ano ba yung tawag ito? Cold War. Cold War. Hi kay Ma'am Alessandra Flores. Hello, mga ka-team namin yan nakaraan. Okay, so what's your answer? Letter A, and letter A. So sa world history, malalaman nyo lahat-lahat ng kwento. So, eto na nga. Yung intro na yung Ma'am Donna dyan sa world history. Eto na nga. Yung mga chismis sa world. Okay. So, what was the main cause of Cold War? Ito yung, okay. So, isa sa mga main cause ng Cold War, ito yung tinatawag nating clash of ideologies between US and USSR. So, US being the capitalist and the USSR being the tawag ito, communist na tinatawag. Ayan. So, ano pa ba? So, nagkaroon din sila ng tinatawag nating post-war disagreements and yung mga arms race. So, ibig sabihin yung competition pagdating sa let's say sa nuclear weapons, sa mga armas, ano pa ba,
yung proxy war. Naalala nyo yun? Na kung saan yung Russia supports yung North Korea. Nagkaroon ng conflict between North and South. And yung USSR supports the North Korea while yung United States supports naman the South Korea. And then, nagkaroon din ng tinatawag natin nung Vietnam War na ang tagal. Okay? Na yung nakaka-proud yung na-proud yung mga Vietnamese kasi hindi naman din sila napasuko, but then sa tagal ng giyera, so parang naubos na siguro or masyado ng maraming resources yung naubos ng United States. So, nag-withdraw na sila. Ayan. Okay, so ano pa ba? Okay, so clash of ideologies between USSR. Ano pa ba yung arms race? Yung after-war disagreements. Nagkaroon pa ng, tawag ito, yung mga propagandas na tinatawag. And yung nagkaroon na ito ng lack of communication kasi hindi na nagkaroon ng nagkaroon na ng pag-uusap between ng US at USSR. So until now, ayun pa rin, nagkakaroon ng division pa rin o parang currently cold pa rin yung treatment ng US at ng Russia. Ayan. Ayan. Yes, Cuban Missile Crisis. Ayan. Ayan, welcome sa mga bagong enrollees natin dyan. Ayan. So, next, ano pa? Ayan. So, basahin ko lang ha. So, as World War II transformed both the United States and USSR, turning the nations into formidable world powers, competition between the two increased. Following the defeat of the Axis powers, an ideological and political rivalry between the United States and USSR gave way to the start of the Cold War. Ayan. So, if you want more of this kind of topic, interesting topic actually to. So, enroll na and then join Donna kasi ayan, itutour niya kayo around the world. Lahat ng giyera, lahat ng mga bagay-bagay tungkol sa mundo, pag-uusapan niyo, ichichikahin niyo lahat yan. Ayan. Kumakain. Ay, nako, ano ba yan? Fresh ba yan? Kilaw? Or ano sa Rinaldo? Okay, number 4. Which of the following was not reform the propagandist thought from the Spanish government? A. Basic human rights for the Filipinos. B. Change of government from absolute to limited monarch. C. Equality of the Filipinos and Spaniards before the law. And D. Restoration of Filipino representation in the Cortes. Okay. Okay. So what's your answer, number 4? Ayan. Hello, welcome sa ating mga viewers. Ayan, anong ulam niyo? So sa final coaching yan, nire-require namin yung mga yung mga reviewees to bring their own, tinatawag natin mga foodies sa harap ng laptop para merong lakas while listening sa ating buong araw or more than 8 hours na final coaching. Ayan. And ano pala, maisingit ko lang. So, wag lang kayo sumali sa final coaching. Kasi yung sa final coaching, yung mga additional information na lang or additional questions na nakaligtaan or let's say, hindi na-discuss doon sa mga regular sessions. So, kung sa final coaching na kayo manunood, hindi nyo na-build yung foundation doon sa mga regular sessions. So, paano na lang kung yung questions na nakasulat sa inyong test questionnaires doon galing sa mga regular sessions. So, you master yung mga regular sessions o yung mga tinatawag natin yung mga diagnostic test, may mga quizzes, ang dami pang mga random drills na ginawa ako pala na andun lang sa drive namin and anytime soon, ipopost din namin sa group. Okay, so dapat na aralin po lahat. Sayang kasi yung i-treat niyo yung bawat questions as precious. O parang ano ba, parang hindi pwede na hindi mo ma-master o hindi pwede na hindi mo malaman. It's because it might, kumbaga, parang baka yun na yun. Baka yun na yung isang questions na dapat na itama mo para nasa top 10 ka or nasa top 1 ka.
Ayan. Okay, so number 4, letter B, letter B. Okay. Sabi ni Ma'am Angeline, sabi ni Ma'am An, bakit puro letter A? A ang pangalan na nasa channel. Okay, so let's answer. Yung sagot nila is B, nasa comment section sa Facebook page, letter B. Okay, so change of government from absolute to limited monarch. Ayan. Alam ko may nakita akong sumagot ng ibang letter, baka hindi nyo nakita yung not. Okay? Baka lang hindi nyo nakita yung not. So, palagi naming pinapaalala yung lahat ng mga clue words, yung mga salita na kung saan hindi nyo dapat ma-miss para ma-guide kayo doon sa correct answer. So, pwede nyo yang bilugan or guhitan. It depends kung saan kayo mas convenient para lang wag kayong maligaw. Okay? Pwedeng maligaw sa ngayon, pero hindi pwedeng maligaw sa actual board examination. Sayang yung 1 point. So, actually, yung point lang ng sa ranking namin ni Ma'am Donna, point 2 something, ganon. O, dapat nasa, ano ko na siya, ka-3U namin dapat siya sa 3. Kung, baka mamaya, ito yung hindi niya nasagot ng tama. Char lang. Okay. So, sinasabi ko lang na every point counts. Okay? Kasi sayang na sayang. Sayang na sayang talaga. Ayan. Number 5, the book for dictatorship which maintains the end justify the means and was written by blank. A. Lenin, B. Marx, C. Homer, and letter D. Machiavelli. So, as far as yung mga nakikita ko online na mga feedback about sa Gen Ed, parang nakita ko, parang lang, baka lumabas na to sa Gen Ed. So, ayan. Okay, the end justify the means. Anong sagot ninyo? D ata to. Parang hindi alam ni Sir William. D daw. D. Sabi ni ni Sir ba? So palagi ako na-interchange minsan yung ma'am at saka sir kasi nakabase lang ako sa pangalan. Hindi ako nang i-stalk ng profile nyo. Okay, letter D. Sabi ni Sir Mar. Sabi ni Ma'am Claire, letter D. Ayan. So, anong sagot ng kabilang section? Kabilang section. Okay. So, sa mga nagtiteach dyan, so ready na ba sa brigada? Okay. So, the book for the dictatorship which maintains the end, justify the means, and was written by sino-sino, Ma'am Jingle? Okay. Sino? Sino? Okay. So, let's answer number 5. That is si Niccolo Machiavelli. So, actually, hindi naman naka-state word for word or naka-state talaga yung sinasabi na the end justify the means. But itong si Niccolo Machiavelli, so isa siyang isa siyang Italian, okay? Italian political philosopher. So actually, he is yung tinatawag nating secretary of Florentine during that time na ginawa niya. Actually, na-publish yung libro niya, yung The Little Prince, after niya mategi or after niyang mamatay. Okay, so yung parang main idea ng libro na yun is tinatawag natin yung parang pragmatism over morality. So, regardless daw, you have to prioritize yung well-being ng state kahit na, okay? Kahit na nagre-require ito ng action na, let's say, immoral or hindi ginawa sa isang hindi magandang paraan. Okay? Again, yung book ni Machiavelli na The Little Prince, ang sabi niya doon, dapat daw unahin talaga always yung well-being ng state regardless kung gumamit ka man ng dahas or immoral na paraan. Okay, nag-a-agree ba kayo? Kasi 'di ba, minsan sa governance, so sometimes it requires a little bit of sacrifice. Pero yung sacrifice na yon, it's either ginawa mo ng immoral or morally na tinatawag. Okay? Basta the Prince
kay Machiavelli lang, kay Niccolo Machiavelli. Homer, Iliad, and Odyssey. Ayan. So, si Homer pa rin yung the vivid geographer. Okay. Next. Okay. Which sector involve all types of livelihood not registered with the government? Okay. With sector involves, or which sector involves all types of livelihood not registered with the government? Is it letter A, international sector, B, community sector, C, private sector, and letter D, informal sector? Okay? Number 6 na tayo. Andiyan pa ba kayo? Okay. Okay, mabilis yung nasa YouTube channel, letter D, letter D. Okay, sector involves all types of livelihood not registered with the government. So sabi ni Sir Ryan, letter D. Sabi ni Ma'am Jingle, letter D. Sabi din ni Ma'am Angeline, ni Sir Angelo, and ni Ma'am Jams, letter D, letter D, letter D. Sabi ni Ma'am Alessandra, letter D din. Okay, so not registered with the government, it is tinatawag nating informal sector. So, ito yung tinatawag nating yung lahat ng mga businesses na hindi registered o hindi nagbabayad ng taxes. They are under yung tinatawag nating informal sector. So, hindi sila masyadong napapakinabangan sa when it comes to yung mga taxes. It's because hindi sila rehistrado sa gobyerno or hindi sila rehistrado sa BIR. Okay. Di kasi formal, okay? Hindi kasi daw formal. Okay. So, kasama dyan yung mga let's say sa ano na lang, example natin yung mga workers. So, pag nasa informal sector ka, pag under ka sa informal sector, so wala kang, let's say, contract with your employer, yung mga formal contract na tinatawag. So, wala ka rin yung mga social security benefits. So, wala ka rin yung mga health benefits. So, yung oras ng trabaho mo ay hindi fixed. So, yung sahod mo rin, so let's say, below minimum wage. So, unlike pag nasa formal sector ka o yung nasa registered, yung let's say yung company na pinagtatrabahuan mo, so andyan lahat. So, meron ka mga health benefits, mga social security benefits, meron ka mga incentives, yung time duration ng iyong trabaho is let's say 8 hours lang, and yung tinatawag nating yung mga iba't iba pa mga benefits na pinoprovide ng government o ng kumpanya, maa-avail mo yun. So, medyo lugi ka dito pag halimbawa isa kang worker na employed sa isang informal na, let's say, business. Okay? Hello, good evening, Ma'am Conchita. Ayan. Okay, so si Sir Chris, sabi niya letter D kasi nasa, ayan, iba talaga yung kapag-aral na. Ayan. Yes. Yes, tama yun, sir. Yung mga street foods, tsaka yung mga vendor dyan sa kalye. So, wala yan silang hindi yan sila, under yan sila sa informal sectors kasi hindi sila registered sa, let's say, sa government o wala silang business permit or wala silang, tawag ito, yung mga TIN o hindi sila nagbabayad ng taxes. So, walang nakukuhang kita sa kanila yung government. Ayan. Hi, Sir Hilbert. Ayan, pasa na lang siya ng March 2025. So, good evening po. Ayan. Yes, thank you so much din po. Ayan. Okay, so ayan na. Next. Yes, ice cream vendor. Pero masarap yung mga ice cream sa daan. Mas masarap yung pag medyo naalikabukan. Naalikabukan. Aminin. Okay, number 7. Okay, Davao is one island within Mindanao Island chain. So this island get less rain than much of the Sultan Kudarat area because of rain shadow effect of the Mount Everest mountains. Which theme is described? Kung nakinig kayo doon sa geography, alam nyo to. A, region. B, location. C, human or environment interaction. Letter D, place.
Mhm. Yes, Sir Angelo. Hidden or underground economy? Okay. Ay, yes, sa mga taga Surigao City pala diyaan. So, promote ko lang yung Rimilis Ice Cream ni Ma'am Donna. Ayan, hindi ko pa natikman ng punta kang ano, Surigao kasi naku busy. Pero parang ano, ang sarap nun kasi siksik sa Ricardo's. Oh, Ma'am Donna, may bayad 'to. May bayad, pakisabi kay Nanay M. Okay. Hello, Ma'am, Lilani Kalina. Yes po, free live session lang po. Hello po, good evening, welcome. Ayan. So again, Davao is one island within Mindanao Island chain. This island get less rain than much of Sultan Kudarat area because of rain shadow effect of the Mount Everest mountain. Which theme is described? A, region, B, location, C, human or environment interaction, letter D, place. Mhm. Okay, B, 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 B. Ayan. So, kaya nga 'di ba dapat, kaya nga sinasabi ko na do not memorize the question. So, understand every concepts. Kasi once na, let's say na alam ko na tackle na ni Ma'am Donna itong themes of geography sa kanyang geography session nung nakaraan. So, 'pag iniba, let's say iniba siya, parang ginawang situationalized question. So, alam niyo pa ba? Yun yung question doon. Okay. Okay, letter B, most of na nasa comment section ay letter B. Dito sa comment section sa number or sa YouTube, number, letter B then, letter B and letter B. Okay. So let's answer number 7. Okay. Okay, location nga ba? Is it location? Okay. So ayan, group hug. Okay? Saan yung ano, saan yung latigo? Okay. So region 'yan. Kasi 'di ba, when we say region, meron yang yung let's say yung Southeast Asian region, sorry. So meron yang unifying characteristic. So may mga iisang characteristic lang when it comes to let's say climate, geography, or yung political, let's say political ideologies, something na ganyan. So, pag sinabi mo namang place, ito yung sumasagot na, okay, nakapunta ka na ba ng Surigao? Oo, nakapunta na ako. So, anong meron doon? So, what is, anong itsura? Okay? Yung place is parang dinidescribe, is a mere description of a certain place. So, pag sinabi kong, okay, so yung Surigao, ay maganda sa Surigao kasi napaka ano, tawag ito, parang ano pa siya, napaka-fresh nung place, yung dadaanan mo parang napakalinis ng hangin. O kumusta naman yung Siargao? Naku, maganda kasi eto white yung beaches, ang dami doong hindi pa untouched pa masyado yung mga let's say mountains. So that is a mere description, that is the place. Kung paano mo ba i-describe yung isang place, kung ano bang meron doon sa place. While pag sinabi mong region, ito yung talagang iisang characteristic ng isang rehiyon. Okay, so let's say dito sa may, let's say sa, ang example dito, for example, yung Sultan Kudarat is one region and Davao is also one region. So doon sa Davao, hindi gaanong umuulan. While dito sa Sultan Kudarat, dito sa amin, araw-araw umuulan. So ano ba yung anong klaseng theme ng geography yung dinidescribe? That is yung region. Bakit? So iba yung characteristic doon sa Davao banda and iba din yung characteristic ng halimbawa ng dito sa amin sa Sultan Kudarat when it comes to klima or sa climate na tinatawag. Ayan. Okay? So, sa location naman, meron tayong dalawang klase ng location. Kung nakinig kayo doon kay Ma'am Donna, ano nga ulit yun? So, meron tayong absolute location and relative location. So, paano mo ma-identify na yung location is absolute? Okay? Paano mo ma-identify na yung location is absolute location? So, usually, ginagamitan ito ng longitude at latitude. Okay? Ginagamitan ito ng latitude at longitude na tinatawag. And while yung tinatawag nating relative, ito yung you are describing, or for example, pupunta ka ng Surigao.
Okay, so saan ba yung Surigao? Yung Surigao is east of Siargao Island. So yung Surigao is near, let's say, Agusan del Sur. So that is relative location. Okay? That is relative location. So human interaction and environment, ito naman yung isang theme ng ating geography, which is paano ba yung yung humans nagkakaroon ng interaction sa environment. At the same time, ano yung nagiging epekto ng human interaction doon sa environment na kung saan siya nakatira. Okay? And, ayan. So, yung place natin, ayan yung sinasabi ko kanina. So, ano yung mere description ng place na yan? Ano ba yung, what it's like for example, sa Surigao City. So, magtatanong ka, ano bang meron doon? Ano bang description? Ano bang kakaiba doon sa, let's say, sa Surigao City? Syempre, ayan. Yes, pwede. Pag sinabi natin relative, let's say, east of Surigao, north of Davao. Okay, near 100 meters near the church or Catholic church o near ganito ganyan. Near Penongs, Carinderia. Ayan. Okay? Ayan. So, kung gusto niyo pang ang dami pang ibang concept na dapat yung aralin sa geography, but then natapos na ni Ma'am Donna, andun na lahat sa ating private group. Ayan. Ayan, so ayan yung 5 themes of geography: location, place, human environment interaction, movement, and of course, yung rehiyon. Okay. Ayan, kay Ma'am April Ladober. Ayan, congratulations Ma'am, LPT na daw siya. Okay, number 8. Okay, Okay, again, as social science teachers, we need to correct the attitude of some arrogant student who keep seeing their own way of doing things as the right way and everybody else as wrong. What do you call this kind of attitude? A. Xenocentrism. B. Temporocentrism. C. Ethnocentrism. And letter D. Cultural relativism. Ang sarap doon ng food. Nag-dinner kami doon sa Siargao. Gusto ko sana yung mga medyo maganda pa kaso lang mehel. Ayan. Okay. As social science teachers, we need to correct the attitude of some arrogant student who keep seeing their own way of doing things as the right way and everybody else as wrong. What do you call this kind of attitude? A. Xenocentrism. B. Temporocentrism. C. Ethnocentrism. And D. Cultural relativism. Hello! Ayan. Ligwak pero at least natuto. Ayan. Okay? Number 8 na tayo. Ayan, number 8. Sabi ni Ma'am Jingle, letter C. Ayan. Sabi ni Ma'am ba or Sir Potata, ang galing na pangalan, letter C. Ayan. Ato, gusto ko na yung pangalan niya, Semper Fidelis. Ayan. Hindi na yung Fritz na parang nagtatang twister. Okay? Okay. So, ano yung tinatanong? So, we need to correct daw the attitude of some arrogant students who keep seeing their own way as the right way and everybody else as wrong. What do you call this kind of attitude? Okay, so what's your answer? Yes, papasa. Talagang papasa. Okay, so ano yan? Anong klaseng attitude yan? Letter? Okay, C, 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 C. My letter B, my letter... Ang cute nga eh. Okay, so very good. That is ethnocentrism. So, for example, ikaw yung tao na feeling mo palagi kang tama. And yung kultura mo, let's say, yung culture mo is nakikita mo mas superior kesa sa kultura ng iba, that is what we call ethnocentrism. So while xenocentrism naman, you see your culture as inferior from other cultures. So example ng xenocentrism ay
ganito lang yung natapos ko. So sila nakatapos sa isang prestigious university, ako dito lang sa amin. So ang klase ng thinking na yan is sinocentrism. So parang nagkakaroon ka ng self-pity, parang feeling mo inferior ka kesa sa iba. While yung ethnocentrism naman, ako lang talaga yung magaling. Ako talaga yung top one. Ako talaga yung magtatap, hindi siya. Okay? So, example naman ng ethnocentrism ay napakasarap ng spam kesa sa beef loaf. Okay? Napakasarap ng spam kesa sa holiday beef loaf. So, ano, masarap nga ba yung beef loaf kesa sa spam? Ayan. So, ethnocentrism. So, when we say temporocentrism, let's say yung example dyan is nakikita mo or sinasabi mo na mas magaling or mas maganda yung halimbawa yung era natin kesa sa era ng iba, yung time nila kesa sa past or future o yung ngayon, pinaka magandang era, example na ganyan. So that is temporocentrism. So iniisip mo na yung ngayon na panahon is mas maganda or mas superior kesa sa past or sa future. Okay, that's temporocentrism. So when we say cultural relativism naman, ito yung dapat hindi mo ginajudge yung culture ng iba base sa iyong sariling culture. But then, you have to understand the culture of others based on the context of their own culture. So, for example, sa mga tawag ito, sa mga kapatid nating mga Muslim, ayan, pwede sila mag-asawa ng, let's say, 4 as long as kaya nilang buhayin. So, hindi natin sila pwedeng i-judge, ay, hindi po pwede yan kasi sa amin, isa lang dapat yung asawa, hindi po pwede yung 4. Well, so our culture na mga Kristiyano, so iba sa kultura nila. So sa culture nila, pwede sila mag-asawa or allowed sila mag-asawa is because yun yung kultura nila. So we have to understand. Huwag nating i-judge yung kultura nila is because hindi yun naaayon sa kung ano yung kultura natin. So, ayan. Okay? Number 9. Okay. Number 9, the following are characteristics of a trend except, again, the following are characteristic of a trend except A, innovation, B, versatility, C, creativity, and letter D, consistency. So, sa ating trends and issues, we already differentiated kung ano ba yung difference between trend and fad. Ayan. So yung mga member na ng group dito, alam nyo na to. Ayan. Ayan. So, kung hindi naman masyadong kalabisan sa mga viewers natin dyan, kindly po ng aming Facebook at the same time, kindly hit naman po yung button ng subscribe kung hindi po masyadong kalabisan. Okay. So, thank you so much in advance. Okay, letter B, letter B, letter B. Okay. So, first, we have to define, for example, ganitong klaseng question, yung makikita nyo sa inyong board exam. So, we need to define kung ano ba yung ibig sabihin ng trend. Ano ba yung trend? Ano bang trending ngayon? Ano bang meron ngayon? Ayan. So, yung trend, halimbawa, from the word trending na lang. So, let's say, hindi mo alam masyado yung trend. Trending. So, sa trending ba, nag-innovate ba siya? Yung mga trending videos ba, nagkakaroon ng versatility? Yung mga trending na videos ba nagkakaroon ng ano ba yan, masyadong creative ba? Or yung mga trending na videos is consistent ba? Nagtatagal ba yan ng ilang years? Okay, so we will see. Okay? So most of you, may letter D. Sabi ni Sir Jeff, letter D. Okay? Si Ma'am Alessandra, letter B. Si hindi ko alam kung ma'am or sir, Iguruso Angerico, arigato. Okay, 5. Okay, kasi mabilis mawala. Okay. Okay, we will see. Okay, so the following are characteristic of a trend except. Okay.
So, innovation, versatility, creativity, and letter D, consistency. Sabi ni Ma'am Merlinda Perdagorda and ni Sir Jeff sa YouTube channel, letter D. Ayan. So, let's answer. Tawag ito, number 9. So, ano ba yung trend? Ano ba yung tinatawag nating tawag ito, na trend? So, ito yung tinatawag nating nagkakaroon ng ito yung mga bagay-bagay na kung saan mga let's say bago, nag-i-evolve and nakaka-gain ng kasikatan. Okay? Sa let's say ilang years or let's say 1 year. Okay? So again, yung trend na tinatawag is something new, something na nag-i-evolve, and something na nakaka-gain ng popularity over time. So ano ba yung characteristic ng trend? Innovation. So nagiging innovative ba yung mga trend? Yes. Okay. So ano ba yung innovation? So it involves new ideas and methods or yung let's say mga strategies. Halimbawa sa business mo yan, ano yung mga bagong strategies na pwede mong um, i-add sa iyong product. So that's innovation. You are creating something new. Okay? Versatility naman, ito yung tinatawag nating ang daming trends na naka-adapt ng mga tawag ito, ng mga iba't ibang bagay. So for example, diyan yung sa trend sa fashion, sa tinatawag nating technology, sa social media. So saan ba tayo nag-start sa social media? So naabutan niyo pa yung Friendster? So after ng Friendster, nag-evolve siya, nag-innovate siya, Facebook. So after ng Facebook, pumasok yung Twitter, Instagram. So ang dami-dami na. So ibig sabihin, that is tinatawag nating versatility. Okay? It adapts to new, let's say, new trends or bagong nauuso na naman. And creativity, of course. So, when we say trend, meron yan talagang tinatawag nating creativity na tinatawag. Ano ba yung creativity? So, ito yung kumbaga merong umuusbong na bagong tinatawag nating creative expression. So, for example, ano ba, yung sa mga negosyo. So, ano ba, yung usual na negosyo before sa selling and buying and selling. So, pupunta ka ng tindahan and bibili ka and pagbebentahan ka. So, here comes the pandemic. So, nagkakaroon ng, hindi ka naman pwedeng pumunta sa tindahan is because of the COVID-19. So, nagkaroon ng creativity. Okay. So, okay. So, mag-start tayo na mag-online selling. It is because hindi tayo pwedeng lumabas ng bahay. And, so ano yung hindi kasali? That is consistency. Bakit? Yung trend, okay? So, although na nagtatagal naman siya, but then, hindi yung kagaya nitong, yung consistency na tinatawag kasi, it suggests yung stability and stay for a longer, let's say, longer period of time. Okay, so kaya nga parang it contradicts yung tinatawag nating trend. It is because yung trend kasi is always dynamic. It always tinatawag nating nag-iiba, nag-change. Okay? So hindi siya consistent yung trend kasi halimbawa trending yung ano ba yung let's say ano bang klase yung ano yun, yung mga crop top, let's say yung mga crop top. So after ng mga let's say mga isang taon, nagbabago na yan. Ibang trend na naman ulit. So wala siyang consistency kasi nga it go against doon sa tinatawag nating trend na kung saan always siyang nagbabago. Always siyang nag-i-innovate. Kasi pag nag-innovate ka, lumalabas yung pagiging creative mo. Okay? Ayan. Okay. Ayan. Next. Ayan. Number 10, from which do archaeologists reconstruct prehistory? Again, from which do archaeologists reconstruct prehistory? A, ethnic customs, B, tribal folklore, C, excavated tools, and letter D, written records. Okay. All right. Mm-hmm. Okay. Letter C.
Number 10, from which do archaeologists reconstruct prehistory? Okay, sabi ni Jeff, letter C. Alright, sabi ni Ma'am Annalie, letter C. Sabi ni Sir Mar, letter D. Ayan, Sir Jeff. Dalawa talaga yung gamit ni Sir Jeff. So, ikaw ba yung Jeff sa kabila din, Sir? Ayan. Alright. So, letter. Ayan, may letter B. Okay, so ano yung clue word dyan? Prehistory. Okay? Prehistory. So, ibig sabihin, may written records na o wala pa? Ha? Okay? Ayan, letter D, letter D. Prehistory. Okay, so teachers, you have to differentiate kung ano ba yung ibig sabihin ng prehistory at saka yung history. Kasi minsan lumalabas yan sa Gen Ed or baka sa social studies sa Gen Ed. So baka mamaya lumabas din sa majorship natin. So when we say prehistory, so wala pang written records tuloy. Okay, sa prehistory, wala pa yung mga written records, wala pa yung mga manuscript. Okay? So, anong ginagawa dyan? So, paano inaaral ng mga archaeologists yung tawag ito, yung mga history or mga prehistorical tawag ito, yung mga research na tinatawag. So, through, ayan. Kaya nga, di ba, yung mga discovery ng terracotta warriors, ano pa ba, ano pa yung Rosetta Stone, ano pa ba yung ibang tawag ito, yung famous na tomb ni Tutankhamun's na tomb which is as in kumpleto siya. So doon nila nalaman kung ano ba yung lifestyle ng isang Egyptian, so especially ng isang pharaoh. Okay? Okay, letter C yan. Prehistory, ibig sabihin, wala pang written records. So, paano sila nag-aaral? Through yung, halimbawa, yung mga excavated na mga artifacts, yung mga fossil fuels, fossils pala, sorry, and yung mga, halimbawa, yung mga pots o yung mga potteries, yung mga jars na ginamit ng mga sinaunang panahon. Ayan. So, letter C. Pag history naman, so ibig sabihin, may mga written records na yan. May mga written records na ang history. Okay? Prehistory, wala pa. So, mga tools pa lang yan, yung mga nakakalkal na mga temples, nakakalkal na mga artifacts, nakakalkal na mga fossils, yun yung pinag-aaralan ng mga archaeologists para ma-uncover yung mga misteryo doon sa mga sinaunang mga sibilisasyon, sinaunang kultura, sinaunang mga tao. Alright? Next. Ayan. Number 11. So the following are contributions of Sumerian civilization to the world except for blank. A. Plow. C. Concept of alphabet. C. Wheel. And letter D. Lunar calendar. Ayan. Number 11. Ayan. So, we will upload this free live session natin dito sa ating YouTube channel. Ayan. So, it will take time po ha. Baka mamaya tomorrow or the next day. So, follow lang po sa ating Facebook page para anytime po na merong mga announcements, merong mga tawag ito, yung mga live sessions o mga details, mga information. So, makikita nyo po doon dito or doon dito. Dito po sa aming Facebook page. Ayan. So, dito kasi kami nagpo-post ng mga announcements sa Facebook page. So, same lang po ng name ng aming YouTube channel. Ayan. So, number 11, what's your answer? Letter D. Ayan. Number 11, may letter A din. Hello kay Ma'am Honey May. Ayan. Ayan, sabi ni Ma'am Alessandra, B po kasi Babylonian ang alphabet. Okay? Tingnan natin mamaya. Ayan.
Letter D, may letter B. Okay. Okay, so let's answer number 11. So the following are contributions of Sumerian civilization to the world except for, ano yung hindi? Ano yung hindi? Hindi kasali sa contribution ng Sumerians? That is the concept of alphabet o yung alphabet na tinatawag. Kasi yung alphabet, that is the contribution of or the major contribution of Phoenicians na tinatawag. So, anyway, yung Sumerian, meron silang system of writing na tinatawag natin cuneiform, while yung Egyptian naman na system of writing is called hieroglyphics. Yung Chinese naman is yung tinatawag nila yung pagsusulat nila dati, yung art o the system of writing or yung pagsulat nila is tinatawag na calligraphy. And ano pa ba? So, ayan. So, Phoenicians alphabet po yan. So, yung plow, yung wheel, and lunar calendar is the contribution of Sumerians. Actually, ang dami pa. So, sa libro na ni Sir Gregorio F. Saide, ang daming contributions ng kabihas ng Sumer. Ayan. So, so actually hindi nila na-invent yung vehicle o yung cars or yung parang car na sinauna, but instead ang na-invent nila is yung wheel na tinatawag o yung tire. Yung tire. Ayan. Okay, yung wheel, yung tawag ito yung plow, which is ginagamit yan sa sa pagsasaka. Yung parang ano mang Tagalog sa sa araro. Yung parang araro. Mhm. Okay, next. Number 12. Okay, it is a series of campaign made by European knights to recover Jerusalem from the hands of Muslims. A. Crusade, B. Jihad, C. Divine Campaign, and letter D. Revolution. Ayan. So, thank you so much sa mga sumama sa ating YouTube channel. Shout out po sa inyong lahat and good evening. Ayan. Number 12 na tayo. Kindly write the number and then the letter of your choice or yung answer ninyo. Leia, good evening. 12 daw, letter A. Sabi ni Sir Jeff, letter A din. Sabi ni Ma'am Honey, letter B. Yes, ma'am. Finishan po yun. Okay lang yan. Nandito tayo para matuto, hindi para i-judge. Okay, letter A, letter A. Letter A and letter A. Okay, so a series of campaign made by European knights to recover Jerusalem from the hands of Muslims. Bakit? So, yung pinag-awayan nila yung Holy Land. Kasi it's holy para sa mga Kristiyano, at the same time, holy din para sa mga Muslim. So, yung pinag-awayan nila kung sino ba yung magte-take ng control doon sa holy place na yun. Okay, so ang haba, ang daming series itong war na ito. Ayan. Ayan, ang daming series ng war yung tinatawag na ano yon letter? Okay, so letter A, crusada or crusade na tinatawag. So ito yung series ng medieval military expeditions. So ito ba yung ginagawa ng mga Europeans dati to take control o pinag-aawayan nila yung Holy Land. So ang tagal nito noong 11th, 12th, and 13th century pa na pinag-aawayan nila or pinag-aagawan nila yung holy place na ito sa sa Jerusalem. Ayan. Excuse me. Wait lang. Okay. Ayan. So, ayan. So, yung crusade, yung tinatawag natin nilang series of campaign or military campaign or expeditions ng mga European during the medieval era. So, yung crusade is holy war. So, yung jihad naman, so, ang sabi nila, yung jihad is a Muslim version daw ng holy war. But then, according to my readings, ang sabi niya, yung jihad, yung literal na meaning ng jihad is to struggle or to fight for something
good over the bad, something na ganyan. And medyo na misinterpret na lang, na misunderstood lang daw ng mga Europeans o ng mga Westerners before na yung jihad is the holy war. Kasi sa ethical na aspeto at sa religious aspect ng mga kapatid nating mga Muslim, ang jihad ay hindi sila in favor sa tinatawag nating war. So hindi yan war. It is yung tinatawag nating struggle or to fight for something. Okay? To fight for something na let's say yung mga pinaglalaban nila na alam nila na tama. Ayan. Okay? So, parang ito yung, parang pinopromote nila o yung fight nila o yung struggle nila is to fight or to promote, nagkakaroon sila ng promote what is right, kung ano yung tama. Kasi ang feeling nila, ang tama na yung Holy Land na yon is talagang belong sa kanila. Kaya ang tagal nilang pinag-aawayan. So, hindi natin masisisi yung mga Kristiyano kasi yung Jerusalem is napaka-holy din naman para sa atin. Ayan. So, kaya ang tagal ng ng krusada na ito. Napakatagal ng krusada nito. So, nagsimula ng tawag ito ng ng 11th century hanggang 13th, almost 13th century. Oh, can you imagine? Ang tagal. Okay. Number 13. So, natakil ko na to sa economics natin o pahapyaw. Hindi naman ganito actually. Pero doon sa economics natin, natapos na tayo doon sa ating live session. Ayan. So, who theorized the population growth would outpace food supply leading to crisis? Again, who theorized that population growth would outpace food supply leading to crisis? A. Adam Smith, letter B. John Maynard Keynes, C. Thomas Malthus, and letter D. Herodotus. Ayan. So, population growth daw. So, ibig sabihin, as our population grow, ang tawag ito, nalalamangan ng population yung supply natin ng pagkain. Kaya nagkakaroon tayo ng shortage o nagkakaroon tayo ng scarcity, it is because of lumulobo yung ating population pero hindi makoop yung supply natin ng pagkain doon sa current na bilang ng population na meron tayo ngayon. So let's say ang population natin ngayon sa buong mundo is 1 billion. So for example lang so let's say 1 billion ang population natin ngayon. So yung supply ng food ay hindi kayang pakainin yung 1 billion na yon. So that's according to the theory of the WHO. Kanino? Sabi ni Ma'am Leia, 13 letter C. Sabi naman dito ni Ma'am Claire, ni Ma'am Marvelu, ni Sir Chris, ni Ma'am Chingel, letter C. Okay? So, tama ba? Tama ba ang lahat? Okay? So, that is, okay. Okay, so Malthusian theory. So, ibig sabihin, according sa kanya, so as our population grow, yung supply ng mga, let's say, ng food supply natin is, kumbaga nagkakaroon ng shortage, it is because lumulubo yung ating population. So, it must be, dapat balance siya. So, yung halimbawa, yung 1 billion yung population, dapat makoop ng supply natin, ng food supply natin, at kayang pakainin yung 1 billion na yun sa current na bilang or current na, let's say, na quantity ng food supply ngayon. Kasi, naman, grabe na yung paglobo ng ating population. But then, paunti-unti, nagkaroon tayo ng shortage, o dito pa lang sa Pilipinas, nagkakaroon tayo ng shortage sa rice, which is, the Philippines is, most of our land is pwede naman magamit sa agricultural na sektor sana. Or pwede naman magtanim ng palay, something na ganyan. But then, most of those agricultural areas ay nako-convert na siya into a commercial area. Ginagawa ng subdivisions, ginagawa ng patayuan ng mga malalaking planta. So nawawala na yung mga spaces o yung mga lugar na kung saan pwede sana tayong makapagtanim. Kasi once na nabawasan na yun, so yung supply o yung supply na nakukuha natin o yung product na nakukuha natin doon sa certain place na yun, so hindi na niya nakukulang na. Hindi na sapat para sa atin. That's why nag-i-import na tayo ng bigas na dati tayo yung nag-e-export. Ayan.
Very good. Letter C, and letter C, number 13. Okay? So, ayan. Sabi niya dito, according kay Thomas Malthus. Okay, so the power of population is indefinitely greater than the power of the earth to produce subsistence for men. Ayan, so as our population grow, so ayan, so yung ating demand for the food or sa mga pagkain, mas lalong tumataas. So ang tanong dyan, kaya bang isupplyan ng mga pagkain natin yung the rest ng population or lahat ng tao sa buong mundo? So, kasi kung wala tayong shortage o hindi tayo nagkakaroon ng scarcity, so dapat walang taong nagugutom. Okay? So number 1 na dapat i-address sa ating Sustainable Development Goals, number 1 pa lang, tawag ito, no hunger. So dapat walang nagugutom. Next. Number 14. Which law established Rizal subjects in Philippine schools? A. RA 7160, B. RA 1425, C. RA 7836, and letter D, RA 10157. Okay? Okay, which law established Rizal subjects in the Philippine schools? Alam ko may subjects kayo nito. Kasi during my college days, sa aking bachelor's degree, meron kaming isang subject talaga, Rizal's Life Works and Writings. Ayan, so naka-Republic Act siya. So anong Republic Act yan na nagmamandate na dapat ituro yung Rizal subjects o yung tinatawag nating Rizal's Life Works and Writings sa public and private schools, sa colleges and universities. Okay? Anong sagot? Number 14, sabi ni Ma'am Leia, sabi ni Ma'am Hanizel, and Ma'am Jeff, ni Ma'am or Sir Jams Usman, letter B. So how about dito sa ating Facebook page, letter B, and letter B. So napaka-basic nito. Napaka-basic na to. So that is, ayan, sabi ni Sir Ray, letter B. Okay, very good. So RA 1425, it mandates yung teaching na ituro ang tinatawag nating tawag ito, ituro yung Rizal sa mga public and public schools, sa private and public schools pala, and sa mga colleges and universities. So even nga sa sa mga tawag ito, sa lahat yan ng mga program. Ayan, may Rizal dapat yan. Kaya nga 'di ba sa GenEd, meron tayong mga questions na about kay Rizal. So dapat kilalang-kilala dapat natin si Jose Rizal at kung ano yung mga impact at ano yung mga nagawa niya sa Pilipinas. Ayan. So ayan, letter C. Ano yung letter C? 7836. That's why nandito kayo ngayon. That's why nandito kayo ngayon at nandito kami ngayon. Okay, so that is the Professionalization Act of 1994. Ayan, so yung kaya nga magte-take kayo ng board exam is because of this RA 7836. Hello, Ma'am Renaline. Good evening. Okay, so yung yung 7160, that is the Local Government Code. And yung RA 10157, that is the Kindergarten Law of 2012. And yung K-12 natin is RA 10533. Ayan, so ano pa, CHED, that is RA 7722, and TESDA, correct me if I'm wrong, that's 7796. Okay, so that's it. So, yung pinaka-importante lang na yan yung 1425, 7836. Kasi yung 7836, naalala ko parang sa majorship namin yan na kita. Ayan. And yung, tawag ito, yung inclusive education, ayan. Yun yung sa time namin. Okay, next. Okay, last but not the least. Okay, last but not the least. Number 15, what social science studies
the production, distribution, and consumption of goods. A, archaeology. B, sociology. C, economics. And D, geography. Again, what social science studies? The production and distribution and consumption of goods and services. A, archaeology. B, sociology. C, economics. And letter D, geography. Ayan. Okay. So actually, hindi naman ganang lumalabas yung mga Republic Act. But then, of course, kung naninigurado ka, aralin na rin. Okay? CCCC, ayan. So, kakatapos ko lang i-discuss yung kabuuang konsepto nito. Ayan, letter C, sabi ni Sir Hilas-Hilas. Hello, kay Ma'am Justine. Ayan, kay may, yung mga characters, hindi ko yung mabasa, ma'am. Hello sa iyo. Kay Ma'am Honey, kay Sir Jeff, hi, kay Ma'am Leia, kay Ma'am Merlinda Perda Gorda. Thank you so much po for joining me sa ating free live session this evening. Thank you so much. And of course, sa ating Facebook page, thank you po. Ayan. So again, the social science studies, the production and distribution and consumption of goods and services. That is, ayan, economics. Okay. So economics comes from or came from the word oikonomia, which means household management. Again, economics from the word oikonomia, which means household management. Ayan. So, ayan. Ayan. So, sino yung may dalawa yan dyan sa father of economics or modern economics, that is Adam Smith. The father of macro or the father of modern macroeconomics, si John Maynard Keynes. And father of sociology, si Auguste Comte or Auguste Comte. And father of, father ng geography, Eratosthenes. Ayan. Ayan. Ay, sabi ni Sir Ronaldo, so enroll na daw kayong magwawakwakan tayo sa GC. So, ayan. So, mas masaya doon sa tawag ito. Saan mo makukuha ng TOS sa 2025 LET? Okay, so yung TOS ng Social Studies, meron kaming naka-post sa aming exclusive group. And meron din yata kaming copy ng Gen Ed tsaka Proof Ed na TOS. Kasi nakita ko si Ma'am Donna may sinend sa reviewin namin nakaraan. Ayan. So, ayan. So, thank you so much everyone for joining sa ating free live session this evening. And of course, again, sa mga gusto pang mag-register, gusto pang mas maraming matututunan, message lang po sa aming Facebook group. And pwede kayo mag-inquire doon anytime. So, dalawa naman kami ni Ma'am Donna yung nagre-reply doon. Minsan, sabay pa. Ayan. So, dito sa aming program, hindi lang kayo reviewee at the same time, tinatrato namin kayong isang buong pamilya, isang pamilya tayo, kaibigan, hingahan ng sama ng loob, hingahan ng mga problema, lahat na yan, dinanas na namin yan. So, nagre-reply po kami anytime. Again, so thank you so much for your cooperation. Thank you so much sa inyong mga pakikisama or pagsasama or pagsama sa akin sa gabing ito. Ayan. So again, so see you on our next live session sa ating exclusive group. With Ma'am Donna. So world history yan. Igagala niya kayo sa iba't ibang parte ng mundo. Igagala kayo sa iba't ibang parte ng Pilipinas kagaya ng paggala niya sa iba't ibang bahagi ding ng mundo. Ayan. So, thank you so much and good night everyone. Salamat po lahat. Salamat. Salamat.